Kung iisipin mo ang isang pagiging magulang ay ginagawa ang lahat, aalagaan ang kanilang anak at nagmamasid sa kanilang paglaki. Nakasuporta at pinag-aaral sila at umaasa na matuto ang mga anak para magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit paano na lang kung may biglang dumating na isang trahedya? Di ba ang mga paaralan ay karaniwang mga lugar sa pambubuli at maging sa labas ng bakuran nito? Talagang nakakabahala. At kapag nangyayari ang pangbubuli sa loob mismo ng paaralan na walang sino man ang gustong makialam, hanggang sa umabot na nauli na ang lahat. At ang nakakalungkot isipin na kadalasan ng mga biktima ay hindi nakakakuha na agarang tulong. Natatandaan mo ba o napanood mo na ang Korean drama na The Glory, kung saan ang isang babae ay pinahirapan at pinaso ng isang hot iron hair curler ng kaniyang mga kaklase. Nakakalungkot isipin kung saan ay halos may kaparehong insidente ito. Ngayon ay ikukwento ko sa iyo ang tungkol sa isa sa mga pinakanakakatakot na kaso ng pambubuli sa bansang Malaysia, kung saan ang mga salarin ay gumamit ng magkatulad na paraan ng pagsunog sa biktima tulad ng pelikulang The Glory na mula sa Korea. At ang kasong sinasabi ko ay ang pambubuli kay Zulfarhan Osman na nauwi sa malamig na kamatayan. Hindi naman sa hindi napaghandaan ni Ginang Hawa Osman ang pagkamatay ng anak niya. Ang hindi lang niya matanggap ay kung paano ito pinahirapan. Ito ang mga sinabi ni Ginang Hawa sa kanyang pahayag tungkol sa kanyang yumaong anak na si Zulfarhan, na brutal na pinatay ng 6 niyang mga kaklase sa kadete sa Universidad ng Pertahanan National Malaysia. Mahigit 7 taon na ang nakalipas. Ayon sa autopsy na isinagawa sa katawan ni Zulfarhan, siya ay nagtamo ng 70 marka ng paso. Isa itong kakilakilabot na akto ng pambubuli na nagwakas sa kanyang buhay at sumira sa kanyang pamilya. Si Ginang Hawa ngayon ay 60 taong gulang na. Ibinahagi niya sa publiko ang kanyang patuloy na kalungkutan at pangungulila sa yumaong anak na nag-iwan ng malalim na peklat ng dahil sa trahedya. At sinabi rin niyang umiiyak siya gabi-gabi at umaasa na maranasan din ng mga killer bully ang sakit na naramdaman ng kanyang yumaong anak. Zulfarhan Osman ang unang pangalang pumapasok sa isip ng mga tao sa Malaysia kapag pinag-uusapan ang mga kaso ng pambubuli. Dahil sa matinding kalupitan at mababa lamang ang parusang natanggap ng mga salarin sa mata ng pamilya ng biktima at ng publiko. Nagsimula ang kwento sa mga pangarap ng isang batang si Zulfarhan Osman na gustong maging Navy officer. Siya ay isang matalinong batang lalaki na minamahal ng kanyang pamilya at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Malinaw na naaalala ni Ginang Hawa ang araw nang inihatid niya si Zulfarhan sa universidad. Sinabihan siya ng kanyang anak na tingnan na lang ang kanyang mga gamit kung sakaling namimiss siya nito. Sa ganung paraan ay pinapakita ni Zulfarhan na lubos niyang pinapahalagahan ang kanyang pamilya tulad ng pagmamahal ng mga ito sa kanya. Sinasabing siya ay isang normal na batang lalaki na may malaki at kagalang-galang na pangarap. At upang matulungan ang kanilang anak na matupad ang kanyang pangarap, doon nga ay pinasok siya sa UNPM o University National Pertahanan, Malaysia, kung saan siya ay nag-enroll bilang electrical engineering. Ang bata ay matalino at napakahusay sa pag-aaral. Gayunpaman ang pag-enroll doon ay nangangahulugan ng paninirahan sa campus dorm ng nasabing paaralan. At kahit may halong namumuong emosyon at paghihikayat, pinakawalan ni Ginoong Zulkarnain at Ginang Hawa ang kanilang anak at umaasang ganap na magiging mahusay at matagumpay na tao ang anak balang araw. Ngunit sa kabila ng mataas na pangarap at pag-asa na minimithi ng pamilya, ay mayroon palang isang bagay na sisira dito na hindi nila inaasahan. Noong May 21, 2017, isang grupo ng mga mag-aaral ang lumapit at may kakaibang itinanong kay Zulfarhan. Inakusahan siya ng mga ito ng pagnanakaw sa laptop ni Muhammad Akmal, na itinanggi naman ni Zulfarhan. At sa kabila ng kanyang pagtanggi, iginiit pa rin ng grupo na siya ang nagnakaw. Hindi malinaw kung bakit nila sinasabi yon.
Ngunit sinimulan nilang itulak at sinuntok ang 21 taong gulang na si Zulfarhan. Kinaladkad siya ng mga ito sa kanyang dorm room at nakakakilabot ang mga sumunod na pangyayari. Mula 2:30 hanggang 5:30 ng umaga, pinahirapan ng mga estudyante si Zulfarhan. Nagsalitan sila sa pagdikit, pagpaso at pagkaladkad ng mainit na plancha ng damit sa kanyang balat. At hindi lang yon, pinaghahampas din siya ng mga plastik na tubo, hose at hangers. Ang lahat ng ito ay ginawa nila kay Zulfarhan upang umamin tungkol sa nawawalang laptop. At habang umiiyak at sumisigaw si Zulfarhan dahil sa hirap at sakit na nararamdaman dahil sa pagtotorture, ang mga estudyante ay nagtatawanan at upang malayang magawa ang pagpapahirap ay binubusalan nila ang bibig ni Zulfarhan upang maiwasang may makarinig sa sigaw nito, habang hawak ang kanyang kamay at paa ng ibang estudyante. At hindi natapos ang pagpapahirap sa araw na yon. Kinaumagahan ay iniwan nila si Zulfarhan sa kanyang silid at sinabi nila sa lahat na naghahanap kay Zulfarhan na siya'y may sakit. Pagkatapos ng kanilang klase at pagsasanay ay bumalik sila sa silid ni Zulfarhan upang ipagpatuloy ang pang-aabuso gamit ang steam iron at iba pang mga bagay sa kanyang malubhang paso. At maging sa private parts ni Zulfarhan ay hindi nila pinalampas. At sa kabila ng kanilang mga brutal na aksyon, ay nagkaroon sila ng lakas ng loob na itago ang mga sugat ni Zulfarhan. Samantala, 6 na araw pagkatapos ng unang pag-atake noong May 27, dinala ng mga bully si Zulfarhan sa private clinic ng paaralan na pinaniniwalaan ng mga doktor na ang kanyang pinsalang natamo ay dahil sa pagsasanay sa militar. At binigyan lamang siya ng ilang gamot. At saka ipinadalang muli pabalik sa mga mapang-abusong kaklase. At nang mapansing lumalala ang kanyang kondisyon, muli siyang dinala sa klinik noong May 31. At doon nga ay hindi na nakayanan ni Zulfarhan ang patuloy na pagpapahirap. Noong madaling araw ng June 1, isang estudyante nagngangalang Muhammad Nazrin ang nakiusap kay Muhammad Azamuddin na tingnan si Zulfarhan. Dahil napansin niyang hindi na ito gumagalaw. Nang sabihin ni Nazrin na hindi siya makapagsagawa ng CPR, ay tumawag na sila ng isang ambulansya. Dinala si Zulfarhan sa Seldang Hospital. Ngunit huli na ang lahat dahil si Zulfarhan ay binawian na ng buhay ilang minuto bago sila dumating sa hospital. At nang matanggap ng mga magulang ni Zulfarhan ang heartbreaking phone call bandang 7:30 PM na mula sa paaralan, ay biglang gumuho ang kanilang mundo. Nagsisigaw at nag-iiyak ang mga magulang at agad na umalis sa kanilang tahanan sa Johor. Bumiyay sila ng 300 kilometers patungo sa Serdang Hospital sa Kajang, Selangor. At pagdating ng 3 AM, hindi sila pinayagang makita ang bangkay ng kanilang anak hanggang 9 AM. Para sa kanyang mga magulang, ito ay kakaiba. Dahil sa simula pa lang ay pinahintulutan lamang silang makita ang mukha ng kanilang anak at hindi ang katawan nito. Matapos noon ay natuklasan nila ang karumal-dumal na natamo ng kanilang anak, kabilang ang mga paso, lapnos at sugat. At doon ay nakaramdam sila na parang may mali. Nataliwas sa sinabi ng paaralan sa kanila na ang dahilan ng pagkamatay ni Zulfarhan na di umano ay hindi nito nakayanan ang sobrang training sa paaralan. Kaya ang ama ni Zulfarhan ay nagsampa ng ulat para sa investigasyon ng tunay na ikinamatay ng anak. Ito'y matapos na matuklasan 90% na buong katawan ni Zulfarhan ay nababalot ng paso at lapnos. At marami sa kanyang sariwang sugat ay napakatindi na halos nakita na ang laman at mahirap na iligtas ang kanyang buhay kahit nagamutin. At inilunsad ang isang pagsisiyasat at sinimulan ng pulisya na tanungin ang mga mag-aaral dahil nangyari ang krimen sa loob ng campus. Ngunit panong walang sinuman ang nakakaalam tungkol dito. At sa paglalahad ng masusing pag-iimbestiga ay nabunyag na maraming napalampas na pagkakataon para iligtas ang buhay ni Zulfarhan. Ngunit wala ni isang tumulong. Nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan ang mga estudyante sa panahon ng pagpapahirap dahil sa takot na madamay sila. At sa panahong yon ay may isang saksi ang nagsabing alam niya ang tungkol sa pagtotorture kay Zulfarhan
sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng anonymous letter sa mataas na pamamahala ng universidad na umaasang mamagitan sila. Ngunit gayunpaman ang liham ay inilantad sa WhatsApp nang nakatanggap nito, dahilan para ilipat ng mga salarin si Sulfarhan sa ibang lokasyon para subukang itago ang nanghihina at lupaypay niyang katawan. At bukod pa rito, ang mga medical professionals na gumamot kay Sulfarhan ay pinagwalang bahala ang mga critical na senyales. At nakakapagtakang hindi binigyang pansin ng doktor ang mga putok-putok na paso ni Sulfarhan. Nakaramihan sa kanyang katawan ay nasunog, ngunit hindi ang kanyang leeg, mukha o anumang nakalantad na bahagi ng katawan na makikita ng mata. Sa wakas ay natukoy ng pulisya ang 6 na pangunahing suspek. 5 ang responsable sa pagpapahirap kay Sulfarhan, kung saan ang isa ay inakusahan na namuno sa krimen. Ang lahat ng mga akusado ay mga 22 taong gulang pa lamang noon. 5 ang kinasuhan ng murder sa ilalim ng Section 302 ng Penal Code, na nag-uutos ng parusang kamatayan kapag napatunayang nagkasala. At ang isa ay kinasuhan ng pamumuno sa krimen sa ilalim ng Section 109 ng parehong code na nagdadala ng parehong parusa. Samantala, ang lahat ng akusado ay naghain ng not guilty plea sa mataas na hukuman para sa kaso ng pagpatay na nagdulot ng pinsala. Gayunpaman, ang prosekusyon ay nagbigay ng ebidensya na ang lahat ng akusado ay sumusunod sa mga ginagawa ng kanilang mga kaibigan at nagpapalitan ng pamamlansya sa katawan ni Sulfarhan. Nainiwasan ang kanyang mukha at itaas ng kanyang kamay, at ito ay nagdulot ng 70 paso na humantong sa kanyang kamatayan. At sinabi ni Deputy Public Prosecutor na si Kay Mangay na maaaring alam ng mga akusado na ang mga pinsalang ito ay maaaring nakamamatay, kaya mahirap sabihin na wala silang intensyon na pumatay. Ang maselang paglalagay ng mga paso ay nagmumungkahi ng pagtatangkang itago ang mga marka, at ang mga akusado ay nagpahayag pa nga na mahal nila si Sulfarhan, na nagsasabing kung hindi daw nila ito mahal, ay maaaring pati ang mukha ni Sulfarhan ay pasuin din nila at magdulot pa sila ng higit pang pinsala. Ngunit ang mataas na hukuman ay hindi nakahanap ng sapat na katibayan para sa intensyon na pagpatay sa kabila ng mga hinihingi ng prosekusyon. At makalipas ang 4 na taon, sa huli ay napagdesisyonan ng korte ang hatol noong November 2, 2021. Hinatulan ng Korte Suprema ang 6 na dating estudyante ng Malaysian National Pertahanan University ng 18 taong pagkakakulong. Sila ay napatunayang nagkasala sa pagkamatay ng estudyante ng si Cadet na si Sulfarhan Osman Zulkarnain nang walang intensyong pumatay. Sa kasamaang palad, ang sintensya ay kinalkula mula sa araw ng kanilang pag-aresto noong June 1, 2017. At ibig sabihin ay babawasan pa ng humigit kumulang 4 na taon ang sintensya. Gayunpaman, hindi lamang ang 6 na akusado ang sangkot sa krimen dahil 12 pang estudyante ang pinarusahan ng korte dahil sa pakikisali sa pagtorture kay Sulfarhan. Ang mga individual na ito ay nasintensyahan ng 3 taong pagkakakulong at napatunay nagkasala sa ilalim ng Criminal Code Section 330 tungkol sa torture. Samantala, ang mga nasasakdal ay binigyan ng pagkakataon na umapela, na ginawa naman nila. Sinabi ng kanilang mga abogado na dapat na isipin ng korte ang katotohanan na ang mga akusado ay karapat-dapat na bigyan ng second chance. Ang magaan na parusang ito ay nagtulak sa taong bayan na maniwala na nakatakas sila sa pamamagitan lamang ng isang kurot sa kanilang mga pulso. Bilang tugon, ang abogado ng mga magulang ni Sulfarhan ay nagsumite ng kanilang sariling apela laban sa desisyon ng korte, na nangangatwiran na ang mga salarin ay karapat-dapat sa mas malupit na parusa. Sa pagdinig ng apela noong May 15, 2024, hiniling nilang ibalik ang original murder charges at itulak ang parusang kamatayan dahil sa tindi ng mga natamong pinsala ni Sulfarhan. Malinaw ang mga paninindigan ng mga abogadong ito dahil masyadong matindi ang mga sugat na natamo at hindi maamin na mga salarin ang kamangmangan na nakamamatay ang ganong gawain. Ang hukuman ng apela ay naka-schedule muli sa July 23, 2024 upang ibigay ang hatol ng korte sa nasabing apela.
Sa kabila ng high-profile nature ng Zulfarhan Osman case na nagsimula laban sa bullying, ay wala pa rin itong dinulot ng pagbabago sa lipunan. Dahil ilang araw lamang ang lumipas noong June 16, 2017, isa pang binatilyo ang namatay din dahil sa pambubuli. Si Naveen na 19 na taong gulang lamang ay lumabas para bumili ng burger, kasama ang matalik niyang kaibigan na si Praveen. Nakita at kinumpronta sila ng mga matagal nang nambubuli kay Naveen. Ang kumprontasyon ay humantong sa kaharasan. Ang dalawa ay sinaktan at pinaghahampas ng mga helmet ng 5 lalaking bullies. Si Praveen ay nakatakbo palayo upang humingi ng tulong. Samantala si Naveen ay dinala sa liblib na lugar na kung saan siya ginahasa sa pamamagitan ng anal sex at ipinagpatuloy ang pambubugbog. Matapos noon, ang kanyang brain-dead body ay itinapon sa isang field at idineklara siyang patay makalipas lamang ang 2 araw sa Penang Hospital. Parehong ang mga kaso ni Zulfarhan at Naveen ay nagpapakita ng nakakagambalang pagkakapareho ng kawalang interes ng mga saksi. Sa kaso ni Naveen, isang burger stand employee ang nakasaksi sa pambubugbog, ngunit hindi nakialam dahil nakita niyang mukha itong seryoso at natakot na madamay. Ngunit kung siya ay umawat at namagitan, maaari sanang ang buhay ni Naveen ay nailigtas. At sa kaso ni Zulfarhan, marami sanang tao ang maaaring makialam upang ihinto ang pambubuli. Maaaring kumilos ang mataas na pamunuan ng Universidad ng National Defense ng Malaysia sa sulat na kanilang natanggap. Maaari ding nalaman ng doktor na ang mga paso ni Zulfarhan ay hindi mula sa isang pagsabog ng ginanap sa training. Gayunpaman, dahil sa kapabayaan at kawalang interest, walang gumawa ni isa ng mga kinakailangang hakbang upang tumulong. Ngayon ang lahat ay nagmensahe ng paghingi ng tawad at rest in peace para sa namayapa, na kahit sa maliit na paraan ay makatulong sa paghilom ng sakit. Siya'y inilibing sa Johor na dinaluhan ng mga nakikiramay na kapwa Navy mates, kaibigan at pamilya. Napuno ng luha at panalangin ang hangin habang nagdadalamhati sa pagkawala ng isang inosenteng bata na naging biktima ng maling akusasyon. Walang sinuman ang tunay at labis na makakaisip sa sakit na nararamdaman ng kanyang mga magulang habang inililibing nila sa hukay ang kanilang anak na naghahanap ng hustisya na nananatiling mailap. Si Hawa Osman na ina ng 4 na anak ay nagsabing di umano mula daw nang mapatay ang kanilang anak ay natroma silang mag-asawa at iniwasan na nilang gumamit ng plancha para sa pag-uunat ng damit. Dahil pinapaalala ng bagay na ito sa kanilang mag-asawa ang paghihirap na dinanas ni Zulfarhan. Samantala ay binahagi naman ng kanyang ama na 2 linggo pagkatapos ng pagkamatay ng anak ay napanaginipan niya itong bumalik na nakasuot ng uniforme ng Navy. Sa panaginip ay mainit niyang tinanggap ang anak at iginala sa paligid ng Johor Barn. Sinabi daw sa kanya ni Zulfarhan na hindi pa siya patay at nandun pa siya kapiling nila araw-araw. At sa tuwing naaalala daw niya ang panaginip na yon, ay umiiyak siya at nanghihinayang dahil mabuting anak si Zulfarhan. Tinanggap na niya ang pagkamatay ng anak, ngunit ang hindi niya kayang unawain ay ang paghihirap na dinanas ng kanyang anak at umaasa siyang matugunan ang mga kaso ng bullying bago pa mas maraming buhay ang masayang. Ang malungkot na kaso ni Zulfarhan Osman ay isa lamang sa maraming mga bullying cases na nauuwi sa kamatayan sa buong mundo. Ang kasong ito ay hindi lamang ipinapakita kung paano maiiwasan ng bawat mag-aaral ang sitwasyon kapag nalantad sila sa nakalalasong kulturang ito. Ngunit nagpapaisip din sa atin ang tungkol sa maraming trahedya na maaaring mapigilan sana kung hindi pumikit ang mga tao. Umaasa tayo na ang mga kaluluwa ng mga biktima ay makapagpahinga na sa kapayapaan at mahanap na ng kanilang pamilya ang closure sa kanilang puso. Ito'y isang panawagan para sa ating lahat upang matiyak na hindi na mauulit ang mga ganitong trahedya. Yan lamang po sa araw na ito. Salamat sa panonood.